sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Nito lamang ng 3 ng Marso taong 2026, nilagdaan ng isang mahalagang kasunduan na tinatawag na Amendment No. 2 sa Implementing Arrangement sa pagitan ng Department of National Defense ng Pilipinas at ng Defense Acquisition Program Administration ng South Korea. Ang kasunduang ito ay may layuning gawing mas madali at mas mabilis ang pagkuha ng Armed Forces of the Philippines ng mga makabagong kagamitang pandepensa na kinakailangan sa patuloy na modernisasyon ng militar ng bansa. Ang agreement ay nilagdaan sa panahon ng opisyal na pagbisita ng Pangulo ng South Korea na si Lee Jae-myung sa Pilipinas. Ang pagbisitang ito ay hindi lamang simpleng diplomatikong pakikipag-ugnayan, kundi isang malinaw na patunay ng lumalalim at lumalakas na estratehikong ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Timog Korea. Sa mga nakaraang taon, unti-unting naging isa sa pinakamahalagang katuwang ng Pilipinas ang South Korea sa larangan ng depensa, teknolohiya, at industriyang militar. Ang pangunahing layunin ng kasunduang ito ay tulungan ang Pilipinas na mapabilis ang pagbili at pagkuha ng mga modernong kagamitang militar para sa Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, ang AFP ay nasa gitna ng isang malawak na modernization program na naglalayong gawing mas handa ang bansa sa pagdepensa sa sarili nitong teritoryo, lalo na sa harap ng tumitinding hamon sa seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan ng bagong kasunduan, mas magiging sistematiko at organisado ang proseso ng pagkuha ng mga kagamitang pandigma mula sa mga kumpanya mula sa South Korean. Hindi lamang ito tungkol sa simpleng pagbili ng mga armas o kagamitan. Saklaw din ng kasunduan ang pagpapadali ng negosasyon, pagpapabilis ng proseso ng procurement, at pagtiyak na ang mga proyekto ay maisasakatuparan ng mas mabilis kaysa dati. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasunduan ay ang katotohanang hindi lamang ito nakatuon sa pagbili ng defense equipment. Kasama rin dito ang pagtalakay sa mga posibleng paraan ng pagpopondo o financing mechanisms para sa malalaking proyekto ng militar. Sa maraming pagkakataon, ang pinakamalaking hadlang sa modernisasyon ng militar ay hindi ang kakulangan ng teknolohiya kundi ang napakalaking halaga ng mga sistemang pandepensa. Halimbawa, ang pagbili ng mga fighter jet, missile system, o malalaking barkong pandigma ay maaaring umabot sa bilyon-bilyong dolyar. Dahil dito, ang pakikipagtulungan sa South Korea ay maaaring magbukas ng mga opsyon tulad ng government-to-government financing, long-term loans, flexible payment arrangements, defense credit systems. Sa ganitong paraan, maaaring ipagpatuloy ng Pilipinas ang modernisasyon nito nang hindi agad mabigat ang epekto sa taunang budget ng pamahalaan. Isa pang mahalagang bahagi ng kasunduan ay ang tinatawag na after-sales support. Sa larangan ng militar, hindi sapat na bumili lamang ng mga kagamitan. Kailangan din itong mapanatili, ma-repair, at masuportahan sa loob ng maraming dekada. Kabilang sa mga suportang ito ang maintenance o regular na pag-aayos ng kagamitan, logistics support o supply ng pyesa, sustainment programs upang mapanatiling operasyonal ang mga sistema. Kung walang ganitong suporta, mabilis na masisira o mawawalan ng silbi ang mga modernong kagamitan. Dahil dito, ang kasunduan ay naglalayong tiyakin na ang mga sistemang bibilhin ng Pilipinas mula sa mga kumpanyang South Korean ay magkakaroon ng pangmatagalang suporta upang manatiling epektibo sa operasyon ng AFP. Sa pagkakaroon ng kasunduang ito, malaki ang posibilidad na mas lumaki ang papel ng mga kumpanyang pandepensa ng South Korea sa mga susunod na proyekto ng modernisasyon ng Pilipinas. Ang South Korea ay kilala na ngayon bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong defense industries sa mundo. Sa nakaraang dekada, nakapag-export ito ng mga tangke, missile system,
eroplano, at barkong pandigma sa iba't ibang bansa sa Asia, Europe, at Middle East. Isa pang mahalagang aspeto ay ang kahandaan ng pamahalaan ng South Korea na magbahagi ng teknolohiya sa mga kalyadong bansa. Sa maraming pagkakataon, mas bukas ang South Korea sa technology transfer kumpara sa ilang Western suppliers na kadalasang may mahigpit na limitasyon. Ito ay mahalaga para sa Pilipinas dahil layunin din ng bansa na paunlarin ang sarili nitong defense industry sa hinaharap. Ang kasunduan ay may malaking kahalagahan lalo na sa mga proyektong pang-air defense ng Pilipinas. Isa sa mga sistemang maaaring pag-aralan ng Armed Forces ay ang KF-21 Boramae, isang makabagong fighter aircraft na binuo ng South Korea upang maging isa sa mga pinaka-advanced na eroplano sa rehiyon. Ang KF-21 ay dinisenyo upang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng air superiority, ground attack, maritime strike, at electronic warfare. Bukod dito, nag-aalok din ang South Korea ng mga advanced air defense system tulad ng KM-SAM Chang'ong-2. Ang sistemang ito ay idinisenyo upang harangin ang mga papasok na missile o aircraft na nagbabanta sa isang bansa. Ang Chang'ong-2 ay napatunayan na ang kakayahan nito matapos itong gamitin ng United Arab Emirates Armed Forces, na isa sa mga unang banyagang bansang bumili ng sistemang ito. Hindi lamang ang Air Force ang makikinabang sa kasunduang ito. Malaki rin ang potensyal na benepisyo para sa Philippine Navy. Kabilang sa mga proyektong maaaring maapektuhan ng kooperasyong ito ang pagbili ng karagdagang frigates, pagkuha ng mga missile boats, at pagkuha ng mas malalaking surface combatants. Pinakamahalaga sa lahat ay ang Submarine Acquisition Project ng Philippine Navy. Ito ang isa sa pinakaambisyosong plano ng bansa sa kasaysayan ng modernisasyon ng militar. Kung maisa sa katuparan, ang pagkakaroon ng mga submarine ay magbibigay sa Pilipinas ng kakayahang magsagawa ng stealth patrols, magbantay sa malalayong bahagi ng karagatan, at magbigay ng strategic deterrence laban sa mga potensyal na banta. Sa kabuuan, ang kasunduang nilagdaan noong 3 Marso taong 2026 ay isang napakahalagang hakbang para sa modernisasyon ng militar ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang lumalalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa larangan ng depensa at seguridad. Ginawa na ng South Korea ang unang hakbang sa pamamagitan ng pagbibigay ng mekanismo upang mapadali ang mga proyektong ito. Ngayon naman, mahalagang tiyakin ng pamahalaan ng Pilipinas na ang mga legal, pinansyal, at industrial na balangkas ay handa upang suportahan ang mga planong ito. Kung maisa sa katuparan ng maayos, ang kasunduang ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamahalagang pundasyon ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines sa mga darating na dekada, na magbibigay sa bansa ng mas matatag na kakayahang ipagtanggol ang soberanya at seguridad nito.